Para sa mga nag-aabang dito sa SSS ID, SSS UMID, Postal ID application, ano na nga ba ang status? Ngayong March 2024, nag-resume na ba mula sa pagiging suspended mga ka-vlogs? Yan ang ating aalamin sa buong video na ito. Hold up. Hello mga ka-vlogs! Saan ka mang dako sa mundo? Welcome dito sa aking YouTube channel. And kung bago ka pa lang dito at nais mo mga informative content na andito sa aking YouTube channel, ay maaari nyo pong i-click ang ating subscribe button pagkatapos mo mapanood ang video na to, and maaari kang maging miyembro dito sa aking channel sa pamamagitan ng pag-click ng join button na nasa baba. Mamili ka ng mga perks na gusto mo mga ka-vlogs para po sa lahat ng mga nakaabang dito sa SSS ID, SSS UMID, and Postal ID application mga ka-vlogs, na alam ko po more than a year na or lagpas isang taon na talaga na inaantay, dahil nga po since January 2023 pa ay talagang suspendido po nationwide itong SSS ID, SSS UMID application, and maging ang Postal ID application mga ka-vlogs. And ramdam na ramdam ko po yung mga mensahe nyo, yung mga komento nyo, no, sa ating mga videos, mga nagme-message sa ating official Facebook page na talagang nahihirapan sa pagkuha ng SSS ID, SSS UMID, and the Postal ID, dahil ito nga pong mga ID na ito ay talagang kinoconsidered na isa sa primary IDs na accepted po sa mga transaction natin, no? It's either government or private transaction, talagang primary IDs, the Postal ID and the SSS ID or UMID mga ka-vlogs, no? Lalong-lalo pa sa mga nag-a-apply or mag-a-apply dito sa Philippine passport, no, sa mga nagbabalaw kumuha ng Philippine passport for international purpose mga ka-vlogs. So talagang ako personally hindi ko na mabilang yung nagme-message kung ano na po ba, nagtatanong kung ano na po ba ang status dito sa SSS ID, UMID, and the Postal ID. So as of today, buwan ng Marso mga ka-vlogs, no? Today is March 5, 2024. Ang status po ng Postal ID and the SSS UMID ID ay still suspended. So suspendido pa rin po nationwide ang mga IDs na ito. Ibig sabihin, from Luzon, Visayas to Mindanao, saan mang sulok ng Pilipinas mga ka-vlogs, hindi available, walang available na SSS ID, walang available na SSS UMID, walang available na Postal ID mga ka-vlogs. Kaya kung may mga nag-o-offer sa inyo online, yung mga nag-o-offer ng assistance online kapalit ay magbabayad kayo, ayan, wag kayong maniwala dyan mga ka-vlogs, dahil malamang peke po yan, fake po yan. Dahil paanong magkakaroon ng Postal ID, SSS ID, UMID kung suspendedo ang nationwide application nito mga ka-vlogs? Kasi merong nagme-message sa akin merong hindi ko matandaan, no, na merong nagko-komento sa ating video about Postal ID and SSS UMID na meron daw siyang friend na nakakuha online. Legit po ba yun? So talagang peke po yun, no? 100% peke po yun. Kasi paano nabigyan siya ng SSS ID online? Saan ba yun kinuha? Mula na sa main office ay suspended, hindi pa nagre-resume mga ka-vlogs. And ang bali-balita, no, bakit natagalan or bakit hindi pa talaga may balik ang SSS ID application, UMID, and the Postal ID, dahil nga po daw ang ipapalit dito is the national ID. So yun yung rason mga ka-vlogs, no? Parang gawing isahan na lang ang ating identity card through the national ID
para hindi na po maraming valid ID ang nasa sa atin, no? Talagang national ID na lang, kasi alam niyo naman sa Pilipinas, no, napakaraming valid ID, valid IDs na kinakailangan, mga ka-vlogs, no? Halos lahat-lahat na talaga, no, ng ating identification card ay hinihingi. So ganito sa Pilipinas. So dahil nga po daw sa national ID ay hindi na babalik, or ewan. So, yun yung sabi ng source natin, mga vlogs. Hindi na daw talaga magbabalik ang SSS ID, SSS UMID, and the postal ID dahil nga po sa national ID. Pero wala pa namang official statement si postal ID and the SSS regarding dito kung talagang totally stop na talaga ang pag-i-issue ng kanilang mga IDs, mga ka-vlogs, sa kanilang mga consumers or members, mga ka-vlogs. So, kaya yun yung panawagan natin sa SSS, no, and sa Philippine Post Office na kung talagang hindi na magbabalik, no, kung talagang hindi na talaga magbabalik dahil national ID na ang ipapalit sa mga valid IDs na ito, ay na kayo, no, mag-announce na kayo, magbigay na kayo ng official statement para hindi na aasa ang milyon-milyong mga Pilipino nag-aantay sa mga IDs na ito, no? Huwag nyo nang pahirapan ang mga Filipino na gustong kumuha ng mga IDs na ito para naman po sa mga transaksyon, pang-araw-araw na transaksyon, pang-araw-araw na pangangailangan, lalo-lalo na sa mga nagbabalak na mangibang bansa, mga ka-vlogs, no? Huwag nyo nang pahirapan ng mga Filipino, no? Dahil hindi biro ang more than 1 year na suspended and wala kayong matibay na statement bakit suspended, no, bakit hindi pa nagbabalik. So napaka pahirap para sa mga Filipino, no? The SSS, nagmahala kayo ng contribution, nagmahala kayo ng premium contribution, no? Pero hindi niyo maaayos or naiayos ang SSS ID application, ang SSS UMID, kung ano na ba ang nangyayari. Kailangan pa bang pukpukin ang pamunuan ng SSS para dito sa SSS ID and UMID issue, no? Magbigay kayo ng konkretong statement kung ano ba ang nangyayari dyan sa mga ID na yan, no? Magbabalik pa ba? Yes or no lang naman yan, no? Magbabalik pa ba? Or hindi na? So, mahirap ba yun, no? Ang daming pumupunta sa SSS, ang daming pumupunta sa post office, araw-araw na mamasahe, yung iba galing bundok, galing probinsya, dahil gustong kumuha ng valid IDs, but still suspended, at saka walang konkretong kasagutan bakit ito nangyayari, no? Ito talaga yung nakakatawa sa Pilipinas, suspended ang mga valid IDs, pero kung kukuha ka ng passport, hanapan ka din naman ng valid IDs, hindi lang isang ID, dalawang ID pa. Hindi rin tinatanggap ang PhilHealth, hindi rin tinatanggap ang TIN ID, hindi tinatanggap ang Pag-ibig loyalty card, hindi tinatanggap yung mga secondary IDs. Bakit nga ba kasi meron pang secondary IDs dito sa Pilipinas, no? Sinasabing government issued ID, gobyerno naman ang PhilHealth, gobyerno naman po ang BIR ID. It's more fun in the Philippines. Talagang masasabi ko lang talaga, napakabulok ng sistema ng Pilipinas, napakabagal umaksyon. Kaya tayo umabot dito sa more than a year suspension sa mga IDs na ito. Hindi ko magets yung point bakit ganito sa ganito umabot ang suspension, talagang more than a year, mga ka-vlogs. Sana mapakinggan din po ang mga hinaing ng mga Filipino, ordinaryong Filipino, ang gusto lang naman kumuha ng valid IDs. Paano ba yan lilipad sa ibang bansa, lalong-lalo na sa Taiwan? Kasi kailangan ng SSS UMID, kailangan ng SSS certificate. Ayaw nyo namang bumigay ng SSS certificate kung walang SSS UMID ID pending application. Diba? So tulungan natin ang mga ordinaryong Filipino, no? SSS
Post office, ano na, gising na kayo dyan? Magbigay na kayo ng statement. Yes or no lang naman, babalik or hindi. Ang inyong mga ID application para wala na po, no? Para focus na lang tayo sa national ID. Yung national ID nga, aabutin ka pa ng senior citizen, no? Parang sasabay na sa senior citizen ID mo. Paano papalit yun, no? Kung ipapalit nyo ang national ID, ay naku, biruin nyo 2, 3, 4 na taon. Sa akin nga, mag 4 years bago dumating. At saka yung iba, no, gaya sa kapatid ko, nabubura yung mukha, walang pirma, hindi accepted sa bank transaction. Paano nyo ipapalit ang national ID? No, ang mahal-mahal ng budget ng national ID natin. Ang laki ng budget ng national budget na niyan. Pero palpak, hindi accepted, hindi valid. Ano na, no? Talagang masasabi ko talaga napakabulok na sistema na mga valid IDs dito sa Pilipinas, mga ka-vlogs. Unlike doon sa mga ibang bansa, no, na hindi nangyayari yung mga ganito. So yun yung panawagan natin sa ating gobyerno. SSS, Post Office, ayan. So sana naman ay mag-resume na kayo, maawa na kayo sa mga ordinaryong Filipinong manggagawa. Sana'y naging gabay ang video na to kahit papano at nabigyan tayo ng kaalaman. Kung hindi ka pa nakasubscribe dito sa aking YouTube channel ay maaari nyo pong i-click ang ating subscribe button na nasa baba. Huwag niyong kaligtaan ay turn on ang notification bell, ilagay mo sa all para updated ka sa mga bagong videos na i-upload ko. And maaari mo ding i-like ang video na to. Kung meron ka pang mga katanungan, maaari nyo na i-komento sa comment section na nasa baba. And you can follow me sa aking official Facebook page na nasa screen niyo. Muli po, ito si Daniel Timpawa na nagsasabing kung tunay kang kaibigan, please, pautang naman dyan. Bye-bye!